Boss Nunong. Si Roddy boy. You know, si Butter chill lang sa likod. Gaya sila, meron silang chicken ni Chris. Bisitahin nyo yan sa Kapingan, tsaka sa C6. Chicken ni Chris lang ba pangalan nun? Chicken ni Chris. Oo, sikat na kasi yun. Basta chicken ni Chris, alam na yun. Hanapin nyo na lang. Chicken ni Chris doon sa Kapingan. Puta. Bad trip. Matay na lahat ng isda natin. Oh no! Matay na. Tatry natin yung ng bago. Siguro sa chlorine yan nung ano eh. Tubig, pero basta. Shit. At ayan na nga, nandito tayo ngayon sa pwesto natin dito sa Chill Spot Extension sa May Shell. Kasama natin si Mrs. At pagkatapos niya ay bumiyahe tayo pa Antipolo dito sa Nita's Coffee kasi meron tayong meeting kasama ang MedCan Party. So nauna kami dito ni Charles, ang chapter head ng Rizal. Ayun pa. The MedCans, legit shirts. Yan. And students from UMAC kayo, no? Ganto sa Rizal. Ganto sa Rizal. Yan. Thank you sa mga students na interesado sa ganitong klase ng topics. Peace bomb tayo dyan. Okay, peace bomb. Thank you. So, artista ka for today, Shanghai. Walang artista. Artista. Siyempre, ikaw ang artista. Ang thesis po namin sa University of Makati. Ba't yung napili yung cannabis sa topic? Ano po, yung director po namin yung nakaisip eh. Kasi parang wala ganong docu about medical cannabis. Maraming mga pasyente tayo ng kabataan dito na mga kailangan ng gamot para sa kanilang kinabukasan. So, etong part na ginagawa mo, sana hindi lang sa dahil part of ng school, sana continue po pa rin na ipamulat sa mga dapat makaalam ng ang marijuana ay hindi masama. Ito'y gamot para sa susunod na henerasyon natin. Hindi ako lisong sa'yo. Yun. Dancer. May initiation yun eh, 420 pounds. So, maraming salamat sa papunta ngayong gabi. Tapos umpisahan natin sa ano bang meron sa MedCan Rizal. Kung bakit nagkakaganto ang community natin. Grabe yung umaapaw na pagmamahal sa community natin. Halos lahat is nandito, nakatingin sa atin. Diba? Na parang alam natin na tayong community rito. Agas allowance sa 4 meetings na syempre para mapuntahan ko yung isang lugar. So kumuha ako ng pamasahe panggas para ina-acknowledge ko yung pagdating niya ni Attorney. Syempre Attorney with media tayo ha. Attorney. BJ Bay. BJ Tony. Magandang gabi and welcome to Rizal. Welcome to Rizal, Attorney. Uy, hindi yan large. Tigilan mo. Lunch to. Yun yung bit-bit natin. Kaya meron tayong urgency actually as an advocate. Samantalahin yung mainit na usapin, samantalahin na pinag-uusapan sa Senado, sa Kongreso, nakabinbin siya dyan. Diba? At yung information age ng internet actually nasa ano natin yun eh. Marami kang makikilala na napanood ko sa ganito, gamot nga, etc. Diba? Walang dahilan actually sa atin ngayon para hindi ma-convince yung mga tao na gamot siya, halaman siya, dapat walang kinukulong dahil doon. So yun yung mga dahilan. Kaya very positive tayo na kung hindi this year, most likely before 2025 election, batas yung access to medical cannabis. Yun naman yung urgent eh. Diba? Urgent yan sa mga pasyente. Matter of life and death yan. Diba? Usapin yan ng dugtong buhay eh. Kaya dapat, kung magiging legal siya ngayon, gawin niyo yung legal para sa mga pasyente. Nakadugtong doon, mura dapat, abot kaya, etc. Diba? Yung mapahirapan na yung pasyente na kumuha ng kung ano-anong dokumento. Yun yung labanan ngayon sa Kongreso. Kami ni Weng, umaten sa Kongres. Detalye na yung pinag-uusapan.
ano yung papel na kailangan, ano yung prescription na kailangan, sino yung doktor na kailangan dito, etc. Yun na yung usapan eh. Talo na yung mga matatanda, old guards na nasa gobyerno na naniniwala pa rin na masama siya. Wala na silang, medyo kumakapit pa rin sila dun sa mali nilang maniniwala, pero halos na natatabunan na natin yung propaganda nila. Kung sinasamantala natin siya. Ang habol natin actually, yung pagdating ng gray area na binabanggit. Na legal ng medical cannabis, pero hindi pa decriminalized, fully decriminalized, or fully legal ang recreational or adult use. Pero hindi na hinuhuli. Lahat ng bansa dumating sa puntong yun. Yung Thailand, bago sila nagpakawala ng mga nakakulong, ganun muna eh. Actually, ngayon, bawal naman talaga in public mag-smoke. Supposedly, di ba? Pero that's the gray area. It's decriminalized, di ba? But it's not fully legal. Sabihin, walang dispensary, hindi pa siya pwedeng magbenta ng bilihan niya. Pero hindi na tayo hinuhuli. Di ba? By that, malaking luwag yun. Malaking luwag sa lahat na nandoon sa community. Mula sa farmers, producer ng oil, sa pasyente. Wala yung discrimination kasi. Sa lahat. Lagi ko sinasabi, gumagawa tayo ng bagong problema kasi posibleng dumating yung manahon na pasyente yung nakakulong, huliin nyo kasi, di ba, gamot niya yun, mahirap yun. So napapaniwala sila, oo nga, mahirap yun. Baka, di ba, may cancer talaga yung nahuli mo sa whatsoever, yung binaibas mo, yung pinalit ulo, di ba? So it's a dilemma for them. And magandang dilemma din sa kanila. For us, lilino sila na, tangina, sige na. Pasyente yan eh. Pasyente. Brother Jomi, what's up? Yeah. VP ka, no? For Luzon? Yeah, VP for Luzon ng Medcan. Ito naman Rizal. Hello guys, so ayun, tapos na yung meeting natin with Medcan Rizal and Medcan National NCR. Ito nga pala is meron tayong adhikain. Siyempre, hakbang patungo sa medical cannabis dahil alam naman natin na ang halamang gamot ay maraming matutulungan at makakatulong sa Pilipinas if we will be successful in our mission. So ito yung mga kasama natin, masaya ako na meron tayong mga nakikilalang mga bagong tao, nakakakonekta tayo sa mga bagong koneksyon para sa mga bagong galaw din. So panoorin nyo kung anong journey natin kasama ang Medcan.